Pag-apply man sa mga sa kuha ng Pilipinas. Salamat. Dito sa Barangay Lagundi, Munisipalidad ng Kiamba, Probinsya ng Sarangani, aming nakilala sina Sulaiman Kalulong at Abdulatif Uda. Aming binisita ang barangay na ito upang masaksihan ang kalawakan ng naipunlang pagsisikap ng mga komunidad upang maisulong ang kapayapaan at kaunlaran sa mga lugar na kabilang sa mga conflict-affected communities. And then out of the Sina Sulaiman Kalulong at Abdulatif Uda ay mga miyembro ng People's Organization ng Barangay Lagundi na binansagang LACDO o Lagundi Community Development Organization. Sila ang organisasyong kaagapay ng Bangsamoro Development Agency o BDA para sa pag-abot ng mga pangangailangang development sa ilalim ng Mindanao Trust Fund Reconstruction Development Program o MTF-RDP. Si Sulaiman Kalulong ay kasalukuyang presidente ng LAF-COD. Bago pa man siya napili ng kanyang komunidad na pamunuan ng kanilang People's Organization, si Sulaiman ay dating isang istambay lang sa kanilang lugar at di nakapagtapos ng high school. Dati po, ako walang trabaho. Minsan, mayroon ng kaunti dyan na pinapasok kang matrabaho. Okay lang yun. Istambay ako noon. Hanggang ngayon, hindi pa rin makapaniwala si Sulaiman kung bakit siya ang napili ng kanyang mga kasama sa komunidad. Noong unay nag-isip siyang kumalas sa responsibilidad. Ngunit matapos ang iilang capacity building trainings at mga values seminars na isinagawa ng BDA sa ilalim ng proyekto bilang paghahanda sa mga tao sa kanilang responsibilidad, nagkaroon siya ng lakas ng loob na harapin ang hamon. Ang una-una po ay itong MDF ay nagbaba siya ng aming seminars na itong tinatawag na CDD, itong Community Driven Development. So nang matapos po, malaman namin yung lahat ng mga pamaraan kung paano po makihalibolo, makikuha sa mga information sa maraming tao. So pinapraktikal po namin sa field yung nalalaman namin. So nang practical po namin yun ay successful po ang lahat. Sa totoo lang po noon ay medyo kumakaba din ako, yung parang natakot ba kasi sabi ko, napakalaking development ito, baka hindi ko kaya sunoon. Medyo ako na pero nang dumaan kami sa yung sinasabi kanina, mga seminars, nawala lahat ng kaba ko. Si Mang Abdulatif Uda ay 50 taong gulang na at isang tricycle driver sa kanilang barangay nang ang tulong niya ay kinailangan ng kanyang komunidad. Hinirang siyang treasurer ng kanilang PO. Actually, sa unang-una, gano'n na lang maraming mga kakana, gano'n na. Pero parang wala ni kasi, sa unang-una pa kasi nagkaroon kami ng ganito. Pero pa kaming mga karanasan na gumagawa ng ano bang talagang pag-implement ng ganitong bagay na napakalaki naman na ano ba. Actually, sa lahat ng mga yun, ay dahil sa unang-unang pag namin, meron kaming Islamic values na sinusunod kung ano talaga yung trainingan namin kung paano makasurvive sa pagtulong-tulungan namin ng pag-implement. Ayun ang aming inihanda na para maganda ang takbo ng aming proyekto. Actually, ako parang driver lang ako ng tricycle. Mayroon akong motor, mayroon akong tricycle, gano'n. Aniya, matapos ang proyekto, tumaas ang kanyang piyansa sa sarili. Sa katunayan, dinadala niya umano ang kanyang mga apo sa Multipurpose Livelihood Center building upang maipagmalaki niya ang mga ito. Sana po, yun ang gusto kong mangyari kung ano man po ang aking pinagsamula na kagandang loob sa mga tao at pagtulong-tulungan. Sana po gano'n din ang mangyari sa aking mga next generation na pamilya po. Sina Sulaiman at Abdulatif ay dalawa lamang sa mga miyembro ng LACDO na nooy walang mga kapasidad na magsagawa ng malaking proyekto.
Laking pasasalamat nila sa Mindanao Trust Fund Reconstruction Development Program dahil sila ay nabigyan ng oportunidad na matuto at madiskubre ang kanilang potensyal. Ang trabaho namin is hindi madali, pakahirap. Kasi dadaan ka sa organizing, then makakaharap mo yung mga taong matataas. Kung andyan ang Mindanao Trust Fund is yung community-driven development. Yun yung ipatrain sa amin. And after that, yung Islamic values or values transformation. This is what we call Municipal Development Facilitator, itong MDF, na kung saan po ay siya po ang ina-instructionan natin na kung paano ibuo yung people's organization. But before we are going to organize or bago sila po makapag-rehistro, dadaan muna sila ng series of trainings. Like for instance, yung Islamic values training, at saka yung mga project management training, yung procurement training, financial training. Marami po ang dadaanan nila po training. So after that series of training, so i-facilitate ng Municipal Development Facilitator kung paano po sila mag-rehistro sa DOLE, sa Department of Labor and Employment. Kung titignan natin yung participation ng PO sa barangay nito is talagang maganda ang cooperation nila. Nakikita natin na nagkaroon sila ng ganitong project dahil po sa pagtulong-tulungan nila po. Actually, maraming challenges tulad ng pagdating natin sa community, hindi ganon ka-acceptable yung community dahil meron ng nauna pa sa amin na pumasok sa communities na ganito, kumukuha ng mga data, nag-gather ng mga data. Pagkatapos, ang sasabihin ng community, haya na naman kayo. O, ang dami nang pumunta dito sa amin, ganyan din, nagtatanong, nagpa-promise ng mga development, pero hanggang ngayon di pa rin bumabalik. So, nahirapan kami at first, nag-convince ng yung mga tao sa community, stakeholders. Pero kalauna, nung parati na kaming mag-engage sa kanila, parang nakita rin nila na yung enthusiasm namin na parang iba to. Especially yung pumasok na yung mga trainings. So doon na feel ng local stakeholders, yung community na baka totohanan na to. Nakikita natin na ngayon yung dating mga tao na kumbaga walang pakialam, ngayon na-involve sila lahat. Kasi yung klase ng pag-implement natin, inclusive. Kahit ano ka man, basta nandyan ka sa community, IDP, IPs, Muslim, non-Muslim, lahat inclusive tayo. Kaya kahit yung mga standby, nakuha natin sila na-attract natin sila doon sa the way na pag-implement natin ng project. Isa rin sa kakaibang hakbang ng programang ito ay ang pag-integrate ng values training sa lahat ng mga may kinalaman sa pag-iimplementa ng proyekto. Marami. Unang-una ay bilang Muslim, responsibilidad namin na mag-develop dito sa mundo. So, hindi namin inaalis sa isipan namin o sa isipan ko yung responsibilidad. So, nagagamit ko yun palagi. So, kahit na gutom, kahit na antok, basta trabaho, hindi dili ginaangalan. Continue pa rin yung trabaho. Kasi yung responsibilidad Tapos, yung iba, yung sinasabi namin sabar in Arabic.